Hi, ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Meron akong nakitang comment galing kay Mana Char. Shout out sa'yo. Tips po para hindi mag-failed ang application, particularly na ang biodata. Tama nga naman siya kasi marami po talaga ang nag-failed sa application pa lang or sa biodata pa lang. Meron akong mga tips sa inyo para hindi masayang ang inyong pag-fill up ng inyong biodata or ng inyong mga resume. Ito, sinulat ko talaga. At alam nyo naman, makalimutin ang inyong kunyang, kailangan ko munang isulat para naman mapaganda ang inyong mga biodata. Hindi yung pasa lang kayo ng pasa. At ang daming kulang. Kasi guys, kapag nagpasa kayo ng biodata, dapat yung titingin pa lang kaagad ng inyong pinasahan ay mainganyo or interested na silang basahin kaagad. Yung parang nahuhook mo kaagad ang kanilang atensyon or nakuha mo kaagad ang kanilang atensyon. Kasi hindi yung pasa lang kayo ng pasa, pero nung tingnan nila, ayaw na nilang sayangin ang kanilang oras para basahin ang inyong biodata. So, ang biodata na pinaghirapan natin i-fill up or yung resume natin ay mapupunta lang sa basurahan. Ganun lang yon. So, meron ako mga sinulat dito, napaka-importante. Panoorin ninyo mula umpisa hanggang sa matapos, malay mo makatulong ito sa inyo. Ang number 1, kailangan clean ang pagkasulat ng inyong biodata. Yung makikita naman kaagad nila na maganda tingnan, yung nababasa kaagad, hindi yung, kahit hindi na maganda yung ating handwritten, pero ang ibig sabihin nito, basta klarong-klaro ang pagkakasulat ng inyong biodata at malinis siya tingnan. So, number 2, complete details. Ito yung nandyan na yung age, height, weight, and of course, dahil nag-a-apply tayo, ay kailangan natin lagyan ng ID picture. Lagyan natin ng mukha ang ating mga biodata kasi po guys, ang dami po sa inyo ang gumagawa nito, nagpapasa ng biodata, walang ID picture. Ano ba yan? At wag na wag ninyong kalimutan, ilagay talaga ang inyong contact number. Marami pong nakakalimutan maglagay ng contact number. Paano nga kayo nila matawagan kung wala naman kayo nilagay na contact number? So, shoot sa basurahan ang inyong biodata. Kaya, ini-screen talaga nila, dumadaan sa screening ang inyong mga biodata. Number 3, ito ha, napaka-importante din ito. Dapat ang inyong biodata is walang blanco. Kung wala naman kayo nang maidagdag sa sa biodata ninyo na i-fill up, ang ilalagay ninyo guys, N/A. Ibig sabihin nun, not applicable. Pero wag niyong punuin ang not applicable ha. Of course, mag-isip pa kayo kung ano pa ang idadagdag ninyo sa biodata. Pero kapag wala na talaga, ilagay ninyo NA. Napapansin ninyo, kapag may mga nagpapasa ng mga biodata, yung mga nakakaalam talaga kung about sa biodata ha, may nakikita kayo nakalagay na NA. Ibig sabihin, wala na silang madagdag or wala na or not applicable yung mga ganun. Para lang hindi siya maging blanco. Pangit kasi guys, tapos magpasa ka na yung application, yun, blanco siya. Di ba ang pangit tingnan? So, ito pa, may mga related na tanong din dito dahil pag-usapan naman natin ang about sa biodata. How about daw yung employment history or work experience? Marami ang nagtatanong nito. Paano ma'am? Hindi naman related yung ina-applyan ko sa trabaho ko dati. Kaya nga po, tinawag na work history. Ibig sabihin nun, teka ha, bago ako magpatuloy, disclaimer muna tayo. Ito ay ayon lang sa aking understanding at sa pagtanong-tanong ko sa agency na nire-refer ko. So, kung anong gusto nila at anong paliwanag nila sa akin about sa biodata is susundin natin. So, about sa related ba? Kailangan ba na related ang work mo na ilalagay dito sa biodata sa work na ina-applyan mo? Ang sagot sa akin ng agency, sabi niya, kaya nga tinawag na work history or work experience at ang history of employment kasi nga, history yan or yung mga naranasan mong mga trabaho, hindi lang ibig sabihin kung nag-apply ka ng DH yun lang. Ipaano kung wala ka nga talagang experience about DH? So, talagang mabablangko ang iyong biodata. Ibig sabihin nun, work history, kung ano yung mga naranasan mong trabaho, kahit hindi man related, kahit na nasa opisina ka, kung ano yung mga, mga nagtatrabaho ka sa fast foods, yung mga ganun, kahit anong trabaho guys, basta tumatagal na trabaho for 6 months, 1 year, until basta tumatagal, yun ang ilagay ninyo sa inyong biodata. Kasi tumitingin yan sila eh. Halimbawa, after graduation mo nung high school, nagtrabaho ka ba kaagad?
So, titingnan nila yung year, kung nagtatrabaho ka ba, or kung tambay ka ba, kung ano ba ang mga work experience mo. At importante yan, tinitingnan nila kung tumatagal ka ba talaga sa trabaho. Baka mamaya, mabilis ka lang magsawa sa trabaho. Kaya yun po ang importante. Kaya nila hinihingi ang work history or work experience mo. At kaya kahit hindi related yan sa inyong inapplyan, ilagay lang ninyo. Ito rin ang kasunod na tanong, reference letter or certificate of employment ang problema nila. Kasi halimbawa yung mga employers nila hindi naman talaga nagbibigay ng mga ganyan. May mga employers talaga na tamad talaga gumawa ng reference letter or ang certificate of employment. Hinihingi yan after na makapasa ka sa iyong interview sa preliminary. Kasi proof yan kung ano yung titingnan nila, kung talagang nagustuhan ka ng employer, kung ano yung remarks ng employer. Pero take note, that is only optional. Kung wala man kayong reference letter, then okay lang. Huwag kayong mag-worry kasi hindi naman yan talagang hinihingi ni agency or ng employer. Kung meron. May mga employers talaga or agency nang hihingi na inyong mga reference letter or certificate of employment ng nakaraan ninyong employers, pero wala naman sila magagawa eh. May mga employers na hindi talaga mahilig, tamad talaga magbigay ng mga reference letter. So, okay lang yun. Optional lang naman yun eh. Pero kung meron talaga, kung makahingi kayo sa inyong mga nakaraang employers, hingi kayo guys kasi advantage para sa atin yan. Meron tayong maipapakita na ganyan ang remarks natin sa ating mga nakaraang employer. At saka pwede ninyong sabihin guys na hindi na ako makahingi ng reference letter o certificate of employment ng employer ko dati kasi wala na sila dito, matagal na kaming walang contact. So that's it, hindi na yan sila mamimilit sa inyo kasi wala na nga kayong contact. Ito, balik tayo dito sa tanong ng isa nating kababayan about sa kanyang concern. Paano kung wala talagang experience ng mga trabaho? Example, kakagraduate lang ng high school, wala pang naranasan, hindi pa nakapag-apply ng trabaho, tapos mag-decide na mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong. Pinalagay sa kanya na may experience siya. Paano yan kung hanapan ako ng certificate of employment? Hindi ba ako matitrace niyan? Yun na, nasagot ko nung una. Sabihin nyo na lang na mayroon kang trabaho, nakapag-experience ka ng domestic helper dyan or kasambahay dyan sa Pilipinas, hindi na ninyo mahingian ng reference letter kasi nasa ibang bansa na sila. Dahil nga, matagal na kayong walang communication, so walang problema yun, napaka-simple po. At dahil ang nilagay mo sa iyong biodata na may experience ka as domestic helper or kasambahay dyan sa Pilipinas, paninindigan mo yun. Kailangan mong paghandaan kung ano yung mga possible na itatanong sa'yo ng employer o di kaya ng agency. So, alam naman natin kung paano tayo gumawa o paano yung mga gawaing bahay. Napaka-common naman sa atin yan kasi naranasan natin yan. Marunong tayo maglinis, marunong tayo mag-alaga ng mga bata. Halimbawa dyan, yung may mga anak, o tayo naman ang nag-aalaga ng ating mga anak. Experience na po yun. Hindi po ibig sabihin yung maging kasambahay talaga tayo sa ibang tao. Experience pa lang sa loob ng bahay natin, alam na natin ang paano gawin yun. So, pwede, mailaos naman natin ang mga katanungan ni agency. Basta alam mo lang kung ano yung mga routine. Manood lang kayo ng mga tutorials kung ano yung mga ginagawa ng mga domestic helper, ano yung kanilang mga everyday routine. So, magiging idea ninyo yan guys. Explore lang. Manood kayo ng mga YouTube tutorials dyan. Marami po kayong matutunan. At of course, papanoorin ninyo kung yung paano yung mga possible question and answer ni employers. So, wala na ata akong nakalimutan. Guys, hanggang doon lang. Kung may mga suggestions pa kayo na pwede nating pag-usapan, comment lang kayo. So, ang paggawa ninyo ng inyong biodata, napaka-importante po yan guys. Kapag nag-a-apply tayo, pagandahin po natin. Sana nakatulong ang video ito. Thanks for watching. Bye!